sa kanyang panahon. Ang maging inspirasyon at makatulong sa kapwa ay isang magandang hangarin. Sa kabila ng katotohanan nakararanas din tayo ng mga problema, tumutulong pa rin tayo. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Charing sa ating dunang sa kanyang panahon. O, Nilo, ito yung hinira mong bigas. Nilagyan ko yan ng ilang dilat at gatas para sa anak niyo ni Salve. Ako, maraming salamat po, Aling Charing. Kapag nagkatrabaho po ako, hindi ko kayo makakalimutan. Naku, ay naniniwala naman ako sa'yo. At naniniwala din ako na magkakatrabaho ka. Basta huwag ka lang titigil sa paghahanap at huwag kang mawawala ng pag-asa. Ang bait talaga ni Aling Charing. Salamat po sa pagpapalakas ng loob ko, Aling Charing. Aling Charing, yun yung inuutang ko. Ay, sandali lang at kukunin ko na Hector. Kaya lang huwag kang magagalit ha. Para hindi kayo nagigipit, lagi kang mamasada ng tricycle at magsipag ka. Mag-impok kayo para sa kinabukasan. Mano po, Tia Josefa? Awaan ka ng Diyos, Lester. Nanay mo, nasaan? Umalis po kasama yung isa naming kapitbahay. Saan nagpunta? Sinamahan po sa DZRH yung kapitbahay namin. Hindi niya alam ang pagpunta dun eh. Naawa po si inay kaya sinamahan niya na po para hindi po maligaw. Ay, huhulaan ko. Tumulong na naman yung nanay mo, ano? Opo, Tia. Bakit ba yung nanay mo? Ang hilig magpakapagod para sa iba. Wala naman siya napapala. Inaayunan mo pa. Masaya po si inay sa ginagawa niya. Oh? Kaya masaya na rin po ako. At saka po wala naman po masama doon. Mabuting gawain niya ang pagtulong eh. Ay, kayo na nga bahala. Sige, babalik na lang ako. Total, wala naman pala yung nanay mo. Inabutan na ako ng malakas na ulan. Bakit naman kasi hindi natapos gawin sa talyer ang kotse ko eh. Tapos wala pa akong masakyan ng tricycle. Naglakad tuloy ako at naulanan. Ay, hindi bali na nga. Total, narito naman na ako sa amin. Bakit may babae nakahiga dito sa pintuan namin? Ay, Miss! Miss, gising! Bakit ka nakahiga dyan? Ayaw magising. Hindi kaya nawalan siya ng malay? Tatawagin ko nga si inay. Inay! Inay! Lester. Ikaw ba yan? Opo, inay. Buksan niyo ang pinto, madali po. Anak, naulanan ka na. Bakit may babaeng nakahiga dyan? Nadatnan ko na po siya dyan, inay eh. Ha? Mukhang nawalan po ng malay. Kumain ka pa, Sarah, para lumakas ka. Salamat po, Aling Charing. Ang sarap po nitong niluto ni Lester na nilagang baka. Salamat nga po pala sa pagtulong ninyo. Ano nga ba ang nangyari sa'yo? Bakit nakita ka ng anak ko na walang malay dyan sa may pintuan namin? Kasi lumayas po ako sa amin, Aling Charing. Ano? O Diyos ko. Bakit mo ginawa yun? Dahil po sa hiya at takot. Wala po akong mukhang maiharap sa kanila dahil tiyak po sasaktan nila ako pag nalaman nilang buntis po ako. Buntis ka? Nasaan ang ama ng iyong dinadala? Tinakasan na po niya ako. Ha? Sama naman ang lalaking yun. Talagang masama po siya. Manloloko. Kaya namumuhi ako sa kanya. Pero hindi ka pa rin dapat lumaya sa inyo. Ang dapat, humingi ka ng tawad. Dahil ikaw ang nagkamali.
Naisip ko po kasi, tiyak nasasaktan din nila ako at palalayasin pag nalaman nila ang kalagayan ko. Kaya inunahan ko na po. Kaysa masaktan pa po ako. Nagpunta po ako sa mga kaibigan ko pero hindi po nila ako mapatuloy. Hanggang sa abutin ako ng pagod at gutom. Kaya nawalan po ako ng malay sa may pintuan ninyo. Lester, may nakakita kaming babaeng kasama ng nanay mo sa tindahan. Pinsan mo ba yun? Hindi, Hector. Kinupkop siya ni inay. Siya si Sarah. Kinupkop kahit hindi nyo kilala? Bakit? Nakita ko siyang walang malay sa may pintuan namin kagabi. Kaya tinulungan namin siya ni inay. At mula sa kanya, nalaman naming buntis siya. Buntis? Oo. At dahil sa takot na masaktan ng parents niya, lumaya sa kanila. Bilib talaga ako sa nanay mo. Napakabait at matulungan. Oo nga. Dapat bigyan siya ng award dito sa barangay natin. Totoo nga palang may kinupkup kang buntes. Ano ka ba naman, Charing? O bakit naiinis ka, pinsan? Wala namang masama sa ginagawa kong pagtulong. Ay, ang pagtulong mo na inaayunan naman ng anak mo, tanggap ko na yon. Pero yung kumupkup kayo ng ibang tao at hindi nyo pa kilala, katangahan yon. Ate Josefa. Totoo naman eh. Paano kung miyembro siya ng isang sindikato at nakawang kayo? Mapapahama kayo sa ginagawa mo. Hindi naman siguro, ate. Dahil kinausap kong mabuti si Sarah bago ko siya kinupkop. Isa pa, kawawa naman yung bata. Baka makaisip gumawa ng masama kapag hindi ko tinulungan. Problema niya na yon at hindi mo kasalanan. Ate, masaya ako na napapalakas ko ang loob ng mga tulad niya. At naniniwala ako, hindi ko ikapapahamak ang mga ginagawa ko dahil mabuti at nakalulugod ito sa Diyos. Sarah, bakit ka umiiyak? Nahihiya po ako sa inyo, Aling Charing. Dahil sa akin napagsabihan kayo ng masakit ng pinsan ninyo. Narinig mo? Opo. Papasok na po ako ng bahay nang marinig ko. Pasensya na po kayo. Nakakahiya talaga. Huwag mong alalahanin yun. Hindi naman ako galit sa kanya. Aling Charing, gusto ko po sanang umuwi sa amin. Naisip ko po tama kayo. Dapat akong humingi ng tawad sa parents ko dahil nagkamali po ako. Oo, tama. Mainam yung gagawin mo, iyan. Kasi hindi tama na nagmamalaki ka sa mga magulang mo. Kung gusto mo, sasamahan kita sa iyong pag-uwi. Lester, anak, malalim na ang gabi. Ba't hindi ka pa matulog? Hindi pa po ako antukin ni Nay. Bakit? Anong iniisip mo? Parang mukha ka malungkot. May problema ka ba? Wala po. Naaalala ko lang po si Tia Josefa. Hindi mawala sa isip kong narinig kong pag-uusap nyo kahapon. Narinig mo pala. Bakit siya ganun, Nay? Hindi niya ikinatutuwa ang pagtulong natin. Dapat nga, tumulong din siya sa kanyang kapwa eh. Dahil mayaman naman sila. Pero hindi niya ginagawa. Anak, iba-iba ang ugali ng mga tao. Huwag ka sanang magdamdam sa iyong tiya. Gusto ko sanang ibalita sa kanya na nakauwi na si Sarah sa kanila. At labis-labis ang pasasalamat sa inyo ng parents niya dahil sa pagtulong niyo. Huwag mo na ang gawin yon, anak. Sa halip, idalangin natin sa Diyos na hipuin ang kanyang puso
upang yun ay maging malambot at maging matulungin. Talaga, Nilo? Oo, Hector. Kaya nga ang saya ko eh. Sa wakas, may trabaho na ako at magsisimula na ako bukas. Ayos! Makaluluwag na kayo. At unti-unti na rin ako makakabayad sa mga utang ko kay Aling Charing. Uy, kahit naman hindi mo bayaran yun. Hindi ka walang kay Aling Charing yun. Dahil may kaya siya sa buhay. O, kita mo nga ako. Hindi ako sinisingil. Dapat pa rin tayo magbayad, Hector. Dahil utang natin nun at responsibilidad natin. Ay, Nilo, si Oh. Aling Charing, dumarating oh. Ba? Oo nga, no. Mukhang pagod na pagod ah. Nilo, Hector. Aling Charing, magandang hapon po. Oh, Saan ho kayo galing? Parang namumutla kayo ah. meron akong sinamahan na nangangailangan ng tulong. Kaya dinala ko siya sa kakilala kong taga DSWD. Kaya lang nitong pauwi na ako. Ayun nga, parang nahihilo ako. Oo, Teka, Nilo ko! Nawalan siya ng malay, Nilo! Tulungan natin siya! Lester, anak, Narito po ako, Inay. Ganon din sina Hector at Nilo. Kumusta na po pakiramdam niyo, Aling Charing? maayos na. Wala na yung hilo ko. Mabuti naman po. Nag-alala po kami sa inyo eh. Siguro daw po, sobrang nainitan at napagod lang kayo, Inay. Hindi naman po kayo high blood eh. Alam niyo, Aling Charing, nang nakita ko kayo na wala ng malay, natakot ako. Naisip ko, paano pag nawala kayo? Baka wala nang tumulong at magpautang sa akin. Doon ko po naisip na tama kayo. Dapat akong magsikap at iayos ang buhay ko. Totoo ba yan, Hector? Oo, Nilo. Kaya simula bukas, magpapasada na uli ako ng tricycle at mag-iipon para sa kinabukasan. Aba, natutuwa akong marinig yan, Hector. Ako man po, Aling Charing, may good news din. May trabaho na po ako. Talaga? Salamat po sa mga tulong nyo. Kayong naging inspirasyon namin ng asawa ko upang magpakatatag. Masaya ako na natulungan at nabigyan ko kayo ng inspirasyon. Tandaan nyo lamang ito. Kapag nagigipit kayo at nangangailangan ng tulong, narito lang ako. Pero higit sa lahat, nariyan ang Diyos na siyang tunay na makatutulong sa ating lahat. Lagi tayong tumawag at sumunod sa kanyang kalooban. Sa kanyang panahon. May mga nilalang na dahil sa mapait na dinanas ay tinatalikuran ng tunay na katauhan. Mga kaibigan, narito po't ating pakinggan ang naging karanasan ni Jane sa ating dunang Sa Kanyang Panahon. Aling Delia, ang ganda ng bago namin kasama dito ah. Si Miriam yon, Jack. Anak ng kaibigan ko si Nando. Stay in din siya rito. Weekend lang umuwi. Nangangailangan ng trabaho. Kaya tinanggap ko rito sa grocery ko. Ganda. Gusto nada mo, no, Jack? Na-love at first sight ako eh. Talaga. Manong tumigil ka na dyan sa kalokohan mo, ha? Bakit? Lahat na lamang ng tauhan ko maganda, ginagawa mo syota. Hindi naman sila lugi sa akin eh. Galante akong syota. Ako pa nga lugi sa kanila kung tutuusin. Pang-display ko lang sila. Ginagastusan ko pa. Kaya nga, magpakababae ka na lamang. Babae ka naman talaga eh. Aling Delia. Pero alam mo, ha? Pag naging babae ka, lalo ka magugustuhan ni Ramil. Ayoko nga sa lalaki. Gusto ko sa babae lang.
Nando. Kumusta ka na? Eto, magaling na, Delia. Salamat nga pala sa pagtanggap mo sa anak ko sa grocery mo. Malaking tulong sa amin ang kita niya dun eh. Ayos lang yun. Kailangan ko naman talaga ng tauhan eh. Natutuwa nga ako dito sa anak mo. Sipag, tsaka listo. Salamat po. Gusto lang kita paalalahanan, Miriam. Ay, tungkol po saan, Aling Delia? Abe, kursunada ka na assistant kong si Jack. Inamin niya sa akin yun. May lalaking nagkakagusto sa anak ko. Tombo yun, Nando. Tatomboy. Oo, at napapansin ko, malapit sila nitong si Miriam mo. Mabait naman po kasi siya at maayos pong kausap. Kaya nakikipagkaibigan din po ako. Ay, kapag nakipagkaibigan sa iyo ang tomboy, malamang maging kayo. Sinabi ko yan dahil ganyan ang ginawa niya sa mga dati kong tauhan. Kaya mag-ingat ka, ha? Oo nga naman, anak. Baka kung anong gawin sa'yo ng Jack na yon, mag-iingat ka. Salamat po sa paalala, Itay, Aling Delia. Huwag ko kayong mag-alala. Kaya ko ang sarili ko. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Siya ang mag-iingat sa akin. Magandang gabi, Jane. Ano naman maganda sa gabi? Istorbo mo ako. Jane naman. Di ba sabi ko sa'yo, di tayo talo. Ang kulit mo rin, ano? Jane, mahal kita eh. Kaya ako nagtsatsaga at naniniwala ako na mamahalin mo rin ako balang araw. Di mangyayari yun. Babaeng gusto ko. Narinig mo? Kaya iba na lang yung ligawan mo. Miriam, salamat sa pagpayag mong makitulog ako sa kwarto mo, ha? Kahit pa paano, nabawasan yung lungkot ko. Okay lang yon, Jane. Buti nga may kakwentuhan ako habang nagpapaantok. Oh, ginaw, Miriam. Lamig na kasi ng panahon, eh. Pwede kayang mayakap. Sige. Oh, anong nararamdaman mo? Nag-iinit ka ba? Oo, Jane. Nag-iinit ako. Gusto kitang... Ano? Sabihin mo. Gusto kitang tadyakan. Naiinitan ako eh. Nakayakap ka pa? Ito naman, oh. Kala ko ba naman... Kala mo, payag ako sa gusto mo. Babae ako, Jane. At hindi rin ako naniniwala na tibo ka. Tibo talaga ako. Bakit nung naligo ka, nakita ko panty ginagamit mo? Ha? Talo pa kita. Ako, brief ang gamit ko. Ano? Hindi kong ganun tibo ka. Hindi. Komportable lang akong gamitin ng brief. At nakita ko rin, ang ganda ng shape ng dibdib mo, ha? Kulay pink pa ang... cute. Talo pa ako. Ako, black. Iulan tumabi sa'yo. Tomboy ka talaga. Ha? Tomboy! Talaga, Rupo? Pumasok si Jane sa kwarto ni Miriam? Oo, Aling Delia. At hindi pa lumalabas hanggang ngayon? Hindi pa nga ho eh. Oh, Kaya abangers ako eh. Kung kailan siya lalabas. malamang may nangyari na sa kanila. Oh? Kawawa naman si Miriam. Naging biktima rin ni Jack. Ikaw? Anong kailangan mo? Bakit may natatakot ka? Isinara ko lang naman yung pintuan ng kwarto mo. Tomboy ka kasi. Di ba ikaw ang tibo? Nabaliktad na yata ngayon, ha? Miriam, di ako talagang tomboy. Ano? Eh, bakit nagpapakita
panggap ang ganun? Para hindi maligawan. Para magmukhang matigas at hindi mabastos. Umiiyak ka? May bumastos ba sa'yo dati? Meron. Sino? Kuya ko. Nung mamatay yung mga magulang namin, tumira ako sa kanya. Pero may bisyo siya. Lasenggo. Minsan umuwi siya lasing. Nung gabing yun, ginahasa niya ako. Diyos ko. Ano nangyari pagkatapos? Humingi siya ng tawad sa akin nung may masmasan. Pero hindi ko kaya siyang patawarin. Kaya lumayas ako sa kanila. At mula din nun, sinabi ko na sa sarili ko, ayoko nang maging babae. Oh, nasaan ang kuya mo ngayon? Nabalitaan ko na lang, patay na siya. Napatay nung kainuman niya. O ngayon, alam mo na sikreto ko kung bakit ako ganito. Jane, palayain mo na ang sarili mo sa mapait mo na karaan. Dahil tapos na yun. At patay na rin ang kuya mo. Alam mo, hindi ka magiging maligaya kung magtatago ka sa hindi mo naman katauhan. Miriam, natatakot ako. Baka hindi ko na makayang maging tunay na ako. Baka mabastos na naman ako at masaktan. Buksan mo ang puso mo sa Diyos. Sa Kanya mo idaing lahat. Sabihin mo ang lahat ng takot mo. At ipakiusap mo na tulungan Kanyang maiayos sa buhay mo. At alam mo, naniniwala ako. Sasagutin ka niya. Aling Delia, may bago po ba kayong tauhan? Wala. Bakit? May nakita ko akong magandang dalagang kausap ni Miriam kanina eh. To. Sino yun? Aling Delia, alis na po ako. Oh, sa inyo na ba ang diretso mo, Miriam? Opo, kasama ko po si Jane. Jack? Ikaw yan? Oo, Rufo. Pwede ba? Huwag mo na nga siya tawagin Jack. Jane naman talagang pangalan niya ni. Oo nga. Magandang pangalan. Kasing ganda mo, Jane. Para tuloy nagkakakras ako sa iyo eh. Ako? Tumigil ka nga dyan, Rufo. Bakit nagkaganon? Bakit nagbago ka? Hinaharap na po ni Jane ngayon ang tunay niyang katauhan. Ikaw pala si Jane, ang kaibigan ng aking anak. Opo, Mang Nando. Natutuwa po ako makilala kayo. Ako rin. Jane, talaga nga pala maganda ka. Kita mo, Jane? Pati si Itay, napansin yon. Salamat po, Mang Nando. Alam nyo, malaki po ang utang na loob ko kay Miriam kasi po siya yung tumulong sa akin na muling harapin ng matatag ang buhay at balikan ang tunay kong katauhan. Gulat na gulat si Ramil sa malaking pagbabago mo, girl. Oo nga eh. Natulala nga siya kanina. At feeling ko, lalo siyang na-in-love sa'yo. Ganun? Uy, mabait siya, ha? Gwapo, at may maayos na trabaho. Oh, ano pang ayaw mo sa kanya, di ba? Wala. Ang totoo nga. Mahal ko rin siya. Uy, di sagutin mo na siya para mas maging masaya ka na. Kaso natatakot ako. Ha? Baka hindi niya matanggap ang nakaraan ko. Ipagtapat mo muna sa kanya. Hindi yung hinahatulan mo na kaagad. Wala pa namang alam yung tao. Paano nga kung hindi niya matanggap?
O di masasaktan na naman ako. Well, at least, nalaman mo yun sa maagang panahon. Wala ka pagsisisihan sa dakong huli. Sa bagay. Alam mo, huwag mong katakutan ng masaktan kung magiging matatag ka naman. Binabati ko kayo, Jane, Ramil. Thanks, Miriam. Salamat, Miriam. Best friend. Oy, wag mong sasaktan ng best friend ko, Ramil, ha? Lagot ka sa akin. Huwag kang mag-alala. Puro kaligayahan lang ang mararamdaman niya sa piling ko. Sisikapin kong mangyari yun. At ikaw naman, Jane, dapat mas maging matatag ka pa ngayon. Lalo na, pag nanay ka na. Opo, Mami. Miriam, salamat sa iyo, ha. Salamat at niloob ng Diyos na makilala kita. Sa kanyang panahon, maraming pagsubok ang kaakibat ng pagiging magulang. Hindi lamang ang pagdadala ng pamumuhay, kundi maging ang sa mga anak. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Elenita sa ating dunang Sa Kanyang Panahon. Bigay mo sa akin pera ko, Cindy. Huwag mo kuha. Huwag. Ano magagawa mo kung hindi ko ibalik, ha? Bad ka. Magnanakaw. Kuha ka pera, hindi iyo. Akin yan. Dapat nga hindi ka na binibigyan ng pera eh. Ha? Kasi wala ka naman silbi. Bobo. Ano? Autistic. Magnanakaw. Magnanakaw ka. Mami, ba't niyo ko sinampal? Dahil hindi tama ang ginawa mo sa kuya mo. Kinuha mo na nga yung pera niya. Nilait mo pa. Nagsumbong pala sa inyo ang autistic na yon. Kaya ko naman nagawa yun dahil siya na ako nang kumuha ng pera sa akin eh. Sinungaling ko. Mami, Kung talaga. lagi niyo na lang siya pinagtatanggol kahit mali naman siya. Para sabihin ko sa'yo, hindi siya nagsumbong. Nakita ko at narinig ko lahat. At ginawa at sinabi mo. Bakit ka ba ganyan sa kapatid mo? Mami, Bakit ikaw pang unang umaapi sa kanya? At dapat niya maawa ka sa kanya. Mahalin mo siya dahil may kapansanan siya. wala akong kapatid na tulad niya, Mami. Ikinahiya ko siya. Elenita, bakit sinaktan mo si Cindy? Rafael, kilala mo ko. Hindi ako basta nananakit. Ngayon ko lang siya nasaktan. Dahil sobrang ng palalait na ginagawa niya kay Jason. Dahil lang sa anak mong autistic. Huwag mo siya tawagin autistic! May pangalan siya, Rafael! Hindi ba ikaw pa nga nagbigay nun? Oo, ako nga. Pero yun ay dahil hindi ko pa alam ang malaking diferensya niya sa isip. Rafael, kahit ganon siya, anak pa rin natin siya. Bigay ng Diyos. Kaya dapat nating mahalin. Hindi ko matatanggap ang isang katulad niya sa pamilya ko. At ikaw, ha? Ayoko na sasaktan mo pa si Cindy. Lalo na kung dahil lang sa autistic mong anak. Wala kang karapatang saktan si Cindy. At bakit wala, Rafael? Sabihin mo. Basta gawin mo sinabi ko. Kung ayaw mo, saktan ko rin ang anak mo. Bakit ganyan ka sa sarili mo, anak, Rafael? Ha?
paano mo na-attain na pagmalupitan ang sarili mong anak? Mami! Teacher, dito na si mami ko. Ay, Teacher Celeste, magandang hapon po. Good afternoon din po, Mrs. Cortez. Mami, sabi teacher, may award uli ako. Dami-dami daw! Totoo po yun. May award uli ang anak ninyo sa kanilang graduation. Masaya ako malaman yun, Ma'am Celeste. Kasi po matalino siya at mahusay pa mag-drawing kahit na may kapansanan. Kaya nga ho Color. proud ho ako sa kanya. Color. Hindi po ba? Dalawa sila magkapatid? Siguro, Paper. matalino rin ang Ano ba yun? bunso ninyo. Hindi po Katunayan, puro pasang-awa ang grades niya. Anyway, sana po makapunta si Sir Rafael sa graduation ni Jason. Yan. Yun din ho sana ang gusto kong mangyari. Tapos, Pero, sabi sila, palagay ko ha, hindi matutupad yun. Hindi ho kasi tanggap ng asawa ko yung anak ko. Nakakalungkot naman. Napakalaki po kasi ng magagawa ng magulang para sa ikapagtatagumpay ng kanilang mga anak. Lalo na nga at may kapansanan pa. Ma'am Celeste. Pero wag po kayong mawala ng pag-asa. Ilapit niyo po sa Diyos ang inyong problema. Ipagdasal niyo po na hipuin ng Diyos ang kanyang puso. Yung puso po ng asawa niyo para magbago. alam mo ako, Wala pong imposible sa kanya. Preng Rafael. Marami ka na nainom ah. Baka hindi ka na makauwi yan. Ikaw rin naman, lasing na. Ay, walang problema. Nalito naman ako sa bahay ko eh. O ikaw, mamaneho ka pa para makauwi. Alalay na. Mamadisgrasya ka. Ha? Pare, pwede kayang Oh, dito na ako matulog ngayong gabi. ha? O bakit pre? Ayokong makita ang pagsasaya ni na Elenita sa bahay. Dahil sa graduation ni Jason. Graduation? Pinag-aaral din pala niyo, inutil na yun, ha? Siya lang ang may gusto noon, Roger. Ayoko eh. Wala rin naman silbi yun eh. Hindi rin niya magagamit. Oo nga. Madalas nga natin pag-usapan yun eh. Mabigat nga lang sa inyo yung batang yun eh. Ay, Alam mo, pre, kung akong nagkaanak ng ganon, autistic, wow. lako, malamang, tulad mo rin ako, baka mas masaol pa. Sige, pare, dito ka na matulog, ha? Okay. Bukas pa naman ang uwi ng misis ko at ng anak namin eh. Susuka na naman ako. Cindy! Hindi ko mapigilan eh. Cindy! Bakit? Sakit ka? Ha? Umalis ka nga dito! Oh, Baka maging autistic din ang magiging anak ko dahil sa'yo! Anong ibig sabihin nito, Cindy? yan o. Mami. Buntis ka? Ha? Jason, Ma'am, go to your room muna, anak. Sige na. okay po, okay. Okay. Ngayon, Cindy, magtapat ka. Buntis ka ba? Kaya ka nagtududual? Opo, Mami. At sino nga ba yan? Tinawag po niya ako. Sabi niya, binata siya. Yung pala, may asawa siya. Alam niya ako. Kaya pala mabababa ang mga grades mo? Yung pala lalaki ang inaatupag mo? Ha? At nagpabuntis ka po?
Bakit sinaktan mo na naman si Cindy? Dahil nagalit ako sa ginawa niya. Hindi ba sabi ko wag mo na siyang sasaktan uli? Ang hirap sa'yo. Kinukonsinti mo si Cindy sa mga mali niyang gawa. Kaya siya lumaking suwail, malayaw. Kaya yon, naloko ng isang lalaki may asawa. At nabuntis. Nagulat ka? Ha? Nagulat ka? Bakit? Dahil ang sinabi lang ni Cindy, sinampal ko siya? Elenita. Buntis siya, Rafael. At hindi pwedeng pakasalan ng lalaki dahil may asawa yun. Hindi. Ngayon, sabihin mo, sino mas nakakahiya? Ang anak nating may kapansanan sa pag-iisip o ang anak mo sa labas na kahit nasa tamang pag-iisip nakuha pang sirain ang kanyang buhay? Elenita. Alam mo, minahal ko't itinuring na tunay kong anak si Cindy. Kahit bunga siya na pagkakamali mo. Pero ikaw, Rafael, nasaan ang puso mo? Bakit hindi mo magawang tanggapin at mahalin ang tunay nating anak? Mami, Bakit ka umiiyak? narinig ko po yung pag-uusap ninyo ni Daddy. Cindy, Sorry po. Sorry po sa lahat ng mga kasamaan ng ugali ko sa inyo ni Jason. Hindi pala ako dapat naging mapagmataas. Hindi pala. Ay, tapos na drawing ko. Pakita ko to bukas, mami ko. Tulog na ako. Antok na ako eh. Pero, uhaw ako. Inom muna ako tubig. Punta ako doon sa may rep. Step! No! Step! No! Ano yun? May tao? Magnanakaw! Magnanakaw! Mami! Tumahimik ka. No! Walang gaka. Sinaksak mo siya. May baril siya. Elenita, kumusta na si Jason? ligtas na siya sa kamatayan. Salamat sa Diyos. Iniligtas mo ang anak namin. Bigyan mo po ako ng pagkakataong makabawi sa kanya. Rafael, Elenita, nagsisisi na ako sa mga ginawa ko sa ating anak. Kanina, matapos kong sampahan ng kasong magnanakaw na yun na narito rin sa ospital, hiniling ko sa Diyos na iligtas niya si Jason para maituwin ko pa ang pagkakamali ko sa ating anak. Sa kanyang panahon. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Oliver sa ating dunang sa kanyang panahon. Bakit nga ba may mga taong nasisiyahan sa panloloko sa kapwa? Hindi na nga makatulong, namimerwisyo pa. Kaya nga po, sobra akong nadismaya, Lolo Temyong. pero wag ka pa rin panghinaan ng loob, anak. Tandaan mo, hindi natutulog ang Diyos. Nakikita niyo yung mga gumagawa ng masama. Hindi ka man makaganti sa nanloko sa'yo. May Diyos na magbibigay ng katarungan para sa'yo. Patuloy ka lang magtiyaga, anak. At huwag ka mawawala ng pag-asa.
Merced, nakaalis ng apo ko para magtrabaho. Kayo ho pala, Itay. Bakit umagang-umaga umiiyak ka? Naaawa lang po kasi ako sa anak ko. Hindi na nakapagpatuloy na pag-aaral dahil maagang sumabak sa paghahanap buhay. Oo nga. Salamat na nga lang at mabait ang apo ko. Walang bisyo at hindi rin malayaw. Kung narito sana ang kanyang ama, hindi naman ho niya daranasin ito. Kaso nga matapos na samahan sa Amerika upang magpagamot ang mami niya, hindi na nagbalik pa ang asawa mo. Mukhang kinalimutan ka na. Kayo ng anak mo. Ang hinala ko po, Itay, baka ho, paraan lang ni Mami yung pagpapagamot sa Amerika para ilayo sa amin si Carlito. Dahil noon pa, tutol na ho siya sa akin. Maaaring tama ka. At nagtagumpay ang magaling mong biyanan. Hello po, Aling Merced. Ay, Julie, ikaw pala. Ano ba yan dala mo? Ulam po. Nagluto po kami ni Inay eh. Marami naman, kaya dinalhan ko na po kayo. Maraming salamat, ha? Lagi mo na lang kami binibigyan ng ulam. Okay lang po yun. Kaibigan naman po kayo ni Inay. At kami naman ni Oliver, friends din. Tamang-tama itong dala mo. Makakakain din ng anak na masarap. Parating na siya eh. Dito raw siya manananghalian. Ba, himala ah. Napasyal ka. Wala ka bang biyahe? Wala. Day off ko. Twice naman tang day off ko eh. Ay, siya nga pala. Ito, kunin mo. Oh, ano to? Paborito mong siopaw. Wow! Thanks ha! Gusto ko makabawi. Lagi na lang kasing ikaw nagdadala ng ulam sa amin. Dalawa yung siopaw. Pakibigay sa nanay mo yung isa. Oo, thank you ha. Tiyak matutuwa si Inay nito. Salamat ulit. Okay lang. Sabi ko nga sa'yo, gusto ko makabawi sa inyo ni Aling Nanet. Ay, meron nga pala ako sasabihin sa'yo. O ano yun? Liligawan mo na ba ako? Ikaw talaga? Bakit mo naman ako inumpas ng magazine? Pasaway ka eh. Bakit naman kita liligawan? Kababae kong tao, no? Oy, ano palang sasabihin mo? May nabasa akong isang foundation. Tumutulong sila sa mga may kapansanang katulad ni Ali Merced. Baka gusto mo sumulat sa kanila. Matutulungan kaya nila si Inay? Malaking halaga kasi ang kailangan para muli siyang makalakad. Kaya nga nagtsatsaga at nagsisipag ako sa trabaho ko eh, para makaipon. Eh di subukan mo sumulat. Malay mo, matulungan ka sa ibang gastusin. O edi, mababawasan ang problema ninyo. Hindi na naman ako makatulog. Naalala ko na naman sila. Hanggang ngayon, bigo pa rin akong matagpuan sila. Saan ko kaya matatagpuan ang aking mag-ina? Oh, Merced, napakalaki ng pagkukulang ko sa inyo ng ating anak. Pero alam ng Diyos na hindi ko gustong mangyari ang pagkakalayo natin. Sana makita ko na kayo at sana mapatawad mo pa ako. Nay, may nabili po ako mga lutong ulam. Kaya may ulam na po kayo ni Lolo Temyong hanggang mamayang gabi. Batang ito, oh. Anak, kahit lumpo ko, pwede naman ako magluto eh. Para hindi na po kayo mahirapan, Nay. Napakamalalahanin mo talaga, anak. Dahil mahal na mahal ko po kayo ni Lolo, Nay. Sayang nga lang at hindi ko na nakita si Itay. Sana masaya ang pamilya natin kung narito siya. Anak,
Sige po. Aalis na ako. Oh, maaga pa. May magpapadeliver po sa akin ng bike at groceries. Ayoko pong malate. Mukhang mayaman yung kliyente mo, Mukha nga po. Sana bigyan niya po ako ng kahit konting tip para mas madagdagan ko po ang ipon ko sa pagpapagamot niyo po. Anak, salamat uli, O siya, sige. Mag-iingat ka. At huwag mong kalimutang manalangin bago umalis. Niloko lang ako ng kliyente ko. Marami na akong pinagtanungan pero iisa lang ang sabi. Walang ganong pangalan sa lugar na to. Anong gagawin ko? Paano ngayon mababalik ang pera ko? Bahala na. Pero ipapaalam ko sa lahat ang nangyari sa akin. Maglalive ako dito sa social media. Mag-aantay lang ako ng konting viewers para may makapanood na. Ito. Meron ng 4. Ayun, 10 na. Mga kaibigan, isa po akong delivery boy. Niloko po ako ng kliyente ko. Nagpabili po siya sa akin ng folding bike at mga groceries. Pero nung dalhin ko rito, wala naman pala siya rito. Walang ganong pangalan dito. Wala siyang awa. Mahigit 10,000 ginastos ko rito. Iniipon ko po yan para sa pagpapagamot ng nanay kong may sakit. Ngayon na wala na lahat ng pera ko. Carol, ano ba yung pinapanood mo sa computer? At masyado kang affected. Ang lungkot ang mukha mo eh. Kayo pala, boss. Nakakaawa kasi yung delivery boy. Bakit? Anong nangyari sa kanya? May nagpa-deliver sa kanya ng folding bike at groceries. Tapos pagdating niya doon sa address na sinabi sa kanya, wala palang ganong pangalan doon. Ikaw pala si Oliver, yung delivery boy na naloko. Opo, sir. Oliver, ako si Carol, ang sekretary ni Sir Carlito. Napanood ko sa internet yung paghingi mo ng tulong. Dahil doon sa nangyari sa'yo, napanood ni Sir yung pag-iyak mo. Naawa siya sa'yo, kaya pinatawag ka rito sa office namin. Ako nang bibili ng hindi nabiling item sa'yo, iho. Naku po, sir. Maraming salamat po. Nakakahiya nga po yung ginawa kong pag-iyak. Pero ang sakit po kasi. Isipin nyo, matapos magpabili sa akin ng folding bike at groceries yung kliyente, lolokohin lang pala ako. Wala pala siya sa lugar na sinabi niya. Yung perang yun, iniipon ko po para sa pagpapagamot ng nanay kong lumpo. Lumpo ang nanay mo? Opo, sir. Pwede naman daw po siyang makalakad. Kaya lang, kailangan po ng malaking halaga. Bakit siya nalumpo? Nasagasaan po siya, sir. At hindi pinanagutan ng nakasagasa. At bakit ikaw ang bumabalikat ng gastusin ng nanay mo? Nasaan ba ang tatay mo? Ang sabi po ni inay, baby pa ako nang isama ni Lola si Itay sa Amerika. Sinamahan niya si Lola para magpagamot. Pero hindi na po nagbalik ang aking ama. Teka, anong pangalan ng iyong ina, Oliver? Merced po. Merced? Merced Cristobal. Oh, Diyos ko. Bakit po kayo nagulat, sir? Oliver, maaari ko bang makita ang iyong ina? Inay, siya po ang bumili lahat ng item na hindi nabili sa akin. Si Sir Carlito po. Sir Carlito, ang nanay ko po. Merced? Carlito.
Merced, asawa ko. Anong ibig sabihin nito? Bakit nyo tinawag na asawa ang nanay ko? Anak, siya ang tatay mo. Si Carlito. Ano po? Kung ganun, bakit nyo po kami pinabayaan? Ba't hindi kayo bumalik? Anak, nilason ni mamang isip ko. Ang sabi niya, sumama na sa ibang lalaki ang nanay mo. Oh, Diyos ko, hindi ko magagawa yun, Carlito. Naniwala ako dahil nagpakita sa akin ng isang sulat ng pamamaalam galing sa iyo, Merced. Nalaman ko na lang na gawa lang niyang lahat nang malapit na siyang mamatay. Patay na si Mama Carlota? Oo. Ngunit naipagtapat niya sa akin ang lahat bago siya nawala. Kaya mula noon, hinanap ko na kayo ng ating anak. At ngayong nakita ko na kayo, hayaan niyo sanang mabuong muli ang ating pamilya. Sa kanyang panahon, may mga magulang na hindi pantay ang tingin sa mga anak. Kinakailangan pa ang masakit na pangyayari upang ito ay mabago. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni J.M.R. sa ating dunang Sa Kanyang Panahon. Yes! Dumating na si Papa! Papa! Papa, may pasalubong po ba kami ni Kuya? Siyempre naman, may pasalubong ako sa iyo, Junior. Eto, tignan mo. Wow! Ang gusto kong t-shirt! Thank you po, Papa! Hindi lang yan, anak. Binilhan din kita ng paborito mong food. Talaga po. Thank you po, Papa! Junior, anak, mamaya na kainin yan, ha? After dinner. Yes, Mama! Oh, Papa, ako po ba? May pasalubong din? Sa susunod ka na lang, Glenn. Kinapos na ako ng pera. Tsaka, huwag kang gaya ng gaya kay Junior. Mas bata yan sa'yo. Kaya siyang mas dapat pasalubungan. Hindi bali, anak. Ako na lang ang bibili ng pasalubong sa'yo bukas. Sa beach namin gagawin ang birthday niya, Oscar. Bakit naman sa beach? Sawa ng anak ko sa party eh. Gusto niya beach naman daw. Para maiba. Mahal na mahal mo talaga si Junior, ha? Siyempre, tunay kong anak yun eh. Kaya nakalimutan mo na ang inaanak kong si Glenn. Pare, ampun lang namin si Glenn. Alam mo naman yan. Hindi naman niya kasalanan yun eh. At saka nung wala pa si Junior, pare, mahal na mahal mo siya. Siya ang nagpapasaya sa inyo ni Agnes. Akala ko kasi hindi na kami magkakaanak pa ni Agnes. Kaya pumayag ako sa pakiusap niya na mag-ampun kami. At nagsisisi ka na inampun niyo si Glenn. Pare, mabait naman siya. At matalino ring tulad ni Junior. Alam ko yun. Pero ewan ko ba, nangisilang si Junior. Lahat ng pagmamahal ko nabuhos na sa kanya. At parang pinanghihinayangan ko ang perang ginagastos ko kay Glenn. Kuya Glenn, halika! Kainin natin itong dala ni Papa sa akin. Ikaw na lang, Junior. Makapagalitan na naman ako ni Papa pag nakikita niyang sinasaluhan kita sa pagkain bigay niya sa'yo. Oh, ako naman nagyaya sa'yo Tsaka wala na siya. Halika na! Salamat, Junior, Lagi mo akong binibigyan ng mga dala ni Papa. Siyempre! Kasi kuya kita. At saka, love kita. Kahit ampun lang ako. Oo! Love kita! Kahit ampun ka pa ni na mama at papa. Ikaw lang ang kuya ko. Forever!
Wow, nakakatuwa naman ang mga anak ko. Parehong good boy. Nariyan po pala kayo, Mama Agnes. Kanina pa ako nakikinig sa inyong dalawa. At alam nyo, masaya ako sa nakikita ko sa inyo. Dahil pareho niyong mahal ang isa't isa. Sana, huwag kayong magbabago. Oh, Glenn! Bakit narito ka? Ba't hindi ka sumama kina Junior na maligo? Mamaya na lang po, Mama. Tutulungan ko po muna kayong maganda ng pagkain natin. Kasi wala po kayong katulong dito eh. Ang bait naman ng panganay ko. O sige, iayos natin itong mga inihaw ko. Opo. Nasaan po ba si Papa? Kinuha yung gift niya kay Junior. Mabuti pa si Junior. May celebration na sa birthday niya. May gift pa mula kay Papa Jaymar. Nak, nagtatampo ka ba sa papa mo? Hindi po. Wala naman po akong dapat na ipagtampo eh. Dahil ampun lang naman po ninyo po. Glenn, kahit hindi ka namin tunay na anak, mahal na mahal kita. Sana po, mahalin din po ako ni Papa. Agnes! Oh. Agnes! Tay! Bakit po? May problema po ba? Tumahangos kayo? Si Junior! Oo. Ang apo ko! Bakit? Ano po nangyari sa kanya? Nakakitong! Bakit, Tay? Ano nangyari? Nakabitaw siya sa salbabida. Hindi na malayo ng mga kasama niya. Hindi! Nasaan ang anak ko? Nasaan si Junior? Ipagpatuloy natin ang pakikinig sa kasaysayang tampok sa araw na ito. Sa kanyang panahon. Junior, anak ko! Bakit pa naman kami iniwan? Hindi mo man lang ako inintay, anak. Maring Agnes, Parang Jaymar, nakikiramay ako. Wala nang anak ko, Oscar. Wala nang binilhan ko ng regalong ito! Parang Jaymar, kuminahon ka na. Kung alam ko lang nang mangyayari ito, hindi na lang sana kami nag-celebrate sa beach. Hindi na lang sana! Papa, dinalang ko po kayo ng breakfast. Bakit dinalan mo ko niyan? Humihingi ba ako? Sabi po kasi ni Mama Agnes, masakit daw pong ulan ninyo. Kaya dinala ko na lang po dito yung almusal ninyo. Alisin mo yan! Papa, bakit niyo po tinabing ang plato? Nadapan po tuloy ang pagkain. Dahil masyado kang papansin. Hindi naman kita kailangan. Hindi kita anak. Ampun ka lang namin. Papa, kahit po ampun lang po ninyo ako. Mahal ko po yun ni Mama. Alam mo, dapat nga, ikaw na lang ang namatay. Hindi ang anak ko! Papa. Naglalasing ka na naman, anak. Kaya nyo lang ako, tay. Gusto ko lang makalimot. Alam mo, dahil sa ginagawa mong yan, napabayaan mo ng trabaho mo, pati na ang kalusugan mo. Ang laki na ng ipinayat mo, anak. Napakasakit, tay. Hindi ko matanggap na iniwan na kami ng aming anak.
Talaga siguro hanggang doon na lang ang buhay ng aking apo. Marami namang pwedeng mamatay. Mga masasamang tao. Bakit ang anak ko pang kinuha niya? Bakit? Anak, wala tayong karapatang pangunahan ng Diyos sa kanyang kagustuhan. Tay, wala na kaming anak. Nariyan pa si Glenn. Sa kanya mo na lang ibuhos ang iyong pagmamahal. Hindi ko anak ang batang yun. Dapat nga siya na lang ang namatay. At hindi si Junior ko! Huwag kang magsalita ng ganyan, anak. Inosente si Glenn. Walang kasalanan sa nangyari. Mapalad ka nga dahil kahit maagang kinuha sa inyo si Junior, naranasan mong maging tunay na ama. At bukod doon, iniwan sa'yo ng Diyos si Glenn upang lumingap at umaliw sa inyo ni Agnes. Hindi ba dapat ipagpasalamat mo yon sa Diyos? Jaymar, I'm glad you're back, pare. Pare, nagliwanag ang isip ko sa sinabi ng tatay ko na dapat nga magpasalamat ako sa Diyos. Kahit ganitong nangyari sa amin, ipinaranas niya sa akin ang maging tunay na ama. Tama si Mang Edong. At hindi lahat nararanasan yun, pare. Totoo yan, Oscar. Kaya nga nang maliwanagan ako, agad akong humingi ng tawad sa Diyos. At eto nga, naisip kong magtrabaho na uli. Sana, pare, may balik mo na rin ang pagmamahal mo kay Glenn. Kailangan ka ng bata. Teka, pare, si Agnes tumatawag. Hello, Agnes. Napatawag ka. Jaymar, si Glenn! O, bakit? Anong nangyari sa kanya? Nawawala siya! Ano? Baka naman nasa kapitbahay lang. Pinuntahan ko na silang lahat pero wala talaga siya doon. Jaymar, nag-aalala ako. Baka naglayas siya. Sige. Uwi ka agad ako dyan. Hahanapin natin siya. Bilisan mo! Oo. Tama ba narinig ko, pare? Nawawala si Glenn? Oo, pare. At kasalanan ko.